Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, aray masakit yun. Paano ko nga ba tinatapos yung buong isang araw na pagtatrabaho dito as domestic helper or as katulong dito sa Hong Kong? So nung una ako, yan talaga yung problema ko kung paano ko siya tatapusin. Parang ang hirap tapusin ng isang araw, lalo pag yung amo mo walang trabaho and alam mo yun, parang feeling mo lahat ng kilos mo binabantayan. So, paano ko siya tinatapos? Ngayon na, na ako, 1 year and ilan na lang ba natira sa akin? April, May, June, 9 months. So, paano ko tinatapos? Sinisimulan ko siya ng mabagal. So, pag alis ng amo ko, cellphone muna ako doon sa harap ng CCTV. 1 oras, tapos kakain akong almusal ko, tinapay, tapos maglalaba ako, tapos dalhin ko yung cellphone doon sa may CR, doon ako magdot-dot malala. Tapos, yan magsisimula na akong magtrabaho. Kailangan guys, pag nagtrabaho ka, baguhin mo yung mga, alam mo yun, mga sitwasyon or halimbawa yung pag-asikaso ng mga unan, baguhin mo, parang parang nilinis talaga, yan yung gawin mo. Tapos nilinis ko naman talaga yan, tinatanggal ko yung mga bulbul nila na nandyan. So, and then next is punta ako ng CR, linisin ko yung CR nila. Inaano ko din na wala kang makikitang tulo ng tubig or fingerprint or doon sa sink na gripo. Dapat pakintabin mo yun para kahit doon man lang plus points. So yun yung ginagawa ko. And then yung mga salamin pinupunasan kong maigi. So parang talaga bago. Pag kasi araw-araw mo yun ginagawa, malinis na, pero pag tinatamaran mo, yun, nagiging dugyutin yung CR. Kaya, kailangan i-maintain mo talaga. Next is, mag-map na ako ng sahig. Pagka-map, kakain uli ako niya ng biscuit. So, map, tas kain, ganyan. Tapos, minsan cellphone din, tas balik uli. Tapos, mga alas 11 na, doon na ako hataw. Kasi pauwi na yan siya galing sa labas. So, doon ako hataw ng trabaho na non-stop na. Tapos, binabalik ko na yung cellphone sa kusina kasi doon yung lagayan ko. And then, ayan, mag-i-start na akong seryoso sa buhay. Tapos, kailangan, pag narinig ko yung pinto na tumunog, kasi guys, maano yung tenga ko. Ang ko na parating siya is, magbubukas yung elevator. Kahit malayo yan sarado yung pinto. Pag narinig ko, tut, ibig sabihin, may pupunta. So, kahit hindi siya, nag-a-assume na ako na siya, alis ako agad sa kusina. Kasi doon ko lang maririnig sa kusina. Ibig sabihin, nandun ako, nagtatamad-tamaran, kumakain, or nagsiselfone. Kaya kailangan lumayas ako. Punta ako dito sa may, sa may CR. Tapos marinig ko yung pinto na bubukas. Ayan, babatiin ko siya. Lalabas ako kunwari na CR. Tapos, minsan naman ginagawa ko, pag gusto kong mag-cellphone ng CR, sa CR, muna ako, sampay ako ng ilang damit. Galing sa washing, sa sampay ko. Siguro mga 8. So, kunwari, nagsasampay ako, tapos dut-dut ako dyan ng cellphone. Pag tumunog yung pinto, tigil ako, tago ko yung cellphone, tapos lalabas ako, babatiin ko siya, tapos balik uli ako pag sampay-sampay. Pero kanina pa yung sinampay ko na yan. Ganon yung mga diskarte ko. And then, yan, magsiseryoso na ako magtatrabaho hanggang sa matapos ko yung trabaho ko. And bagal lang ako, hindi pwedeng mabilis. Kasi pag mabilis, maubusan ka ng ginagawa. So, mabagal lang ako. And then, yan, i-timing ko lang na 2:00 tapos na ako sa trabaho para kakain na ako, tapos matutulog. So, ganun yung ginagawa ko. And then, gigising ako ng 3:00. Simula na naman yung araw. Na naman ako, sunduin ko yung bata or mag-i-start na akong mag-asikaso sa bahay na kung siya yung magsusundo sa bata, mag-aasikaso ako ng lulutuin. So, ganun yung routine ko. Tas sa gabi, doon lang ako busy talaga. Kasi nga, simula sa pagluto ng pagkain, start ako magluto niyan 6:00. Tapos, tuloy-tuloy na yan. Wala na yung pahinga hanggang 10:00 ng gabi. So, yun yung trabaho ko. And, naman siya, madali lang siya kapag busy ka. Pero pag wala kang ginagawa, doon natatagalan. So, ang ginagawa ko pagka may sobra pa akong mga 30 minutes ng trabaho, halimbawa, wala na akong gagawin, tapos nag-aantay na lang ako ng oras para makapasok ako dito sa kwarto sa tanghali.
Ang ginagawa ko, nagkakalikot ako sa kusina, inuhugasan ko yung exhaust fan, yung mga ganyan, pamatay oras lang. So, yan yung diskarte ko kung paano ko natatapos yung isang araw. And mabilis lang yung araw, guys. Tignan mo, ano na ngayon, oh, March 4 na. Ang bilis lang. Sunod na araw, day off ko na naman. Kasi kapag hindi ka stress sa trabaho, ang bilis lang ng araw gumalaw, ang bilis lang niya matapos. Pero pag stress ka, doon siya, alam mo yung pag maraming nangyari sa isang araw, marami kang may mga sigaw, galit, parang ang bagal-bagal ng oras. Pero pag smooth lang, walang ang tino lang ng araw mo. And thankful ako sa amo ko kasi kahit ganyan yan, pag nandito lang yan siya sa bahay, kasi stay in naman yan, wala naman yung trabaho. Hindi siya nangingialam sa trabaho ko. Hayaan niya lang ako dyan. Magpapaluto lang yan siya. Halimbawa, pag ngingiti-ngiti yan siya, alam ko na yan. Tapos tatanungin ko siya, do you want something to eat for lunch? Sabihin niya, lutuan mo naman ako ng ganto, ganyan. So, ganun lang. Tapos, kakain lang yan siya dyan. Pag kumain siya, kakain na din ako sa kusina. Tapos, magtatrabaho ako. Tapos, sasabihin niya lang sa akin, pagtapos na siyang kumain, finish, Jen. Sanay na ako sa tono niya. Finish, Jen. Ganyan. So, okay, ma'am. Ganun ako. Tapos, ligpitin ko na yan. Tapos, matulog na ako dito. Sabihin ko lang sa kanya, pahinga na ako, ma'am. Sige, sige. Gaganon lang yan siya. O di kaya pag late na siya na magpaluto, sasabihin niya sa akin, lagay mo lang dyan sa mesa yung pagkain, lalabas lang ako. Basta lagay mo lang dyan. Tapos pasok ka na sa kwarto mong pahinga ka na. Ganon siya. Ginagawa ko, ini-extend ko pa din. Kasi ang bilis ko lang makatulog sa tanghali, guys. Na lang ako minsan kapag nagsiselfone ako. Pero pag hindi, talagang paghiga ko, makakatulog ako kaagad. Siguro sa pagod. Tsaka, alam mo ngayon, pag natutulog ako, bigla akong gagalaw ng gano'n. Parang gaganyan ako pag natutulog. Siguro sa sobrang pagod. Na parang feeling ko malalaglag ako. Ayan, na parang mahuhulog ako. So, ganyan ako. Or minsan naman nagigisnan ko yung sarili ko na nagsasalita. Sa sobrang pagod, ganyan ako. And, ayun nga, natatapos ko lang siya ng madali. Basta, ang mabagal lang sa akin na araw kapag yung bata is walang pasok. Nangangarag ako. Nandun lahat ng stress. Yung ayaw, yung bata, grabe yung hyper niya. Sabi nga ng amo kong babae, mas malala pa daw to nung sobrang bata pa niya. Parang mga 2 years old, 3 years old. Para daw hindi titigil. Puro lang daw laro. Tapos siya, alam mo yung hindi natigil yung bunganga niya kakasalita. Sabi ko, pwedeng tumigil yung bunganga mo. Ayoko, gusto kong magsalita. Hindi siya tumitigil, promise. Salita siya ng salita. Basta nandito siya sa bahay, basta nandito siya, or ako yung kasama niya, hindi siya tumitigil magsalita. Yung bunganga niya talaga as in, hindi tumigil. Nagiging mahiyain lang siya or tahimik kapag nasa school siya kasi alam niya doon wala siyang kakampi, hindi siya espesyal. Pero pag nandito siya sa bahay, alam mo yung parang siya yung boss, tapos parang hawak niya lahat, ganun siya, kaya madaldal siya. Pero napansin ko siya nung nasa labas siya, nakasama yung ibang bata, ibang tao, siya, nahihiya siya, kasi nga, alam niya sa sarili niya na hindi siya espesyal, walang pumapansin sa kanya. Ayan, so far, ang trabaho is madali lang kapag hindi stress talaga. Hindi ka sisigawan, hindi ka sisimangutan, hindi ka pag-iinitan. Pero pag nandun lahat ng yan, doon lang naman nagiging mabigat yung trabaho. Tsaka ang diskarte ko, para matapos ko yung araw na may kabuluhan naman, gumagawa ako ng isang bagay na hindi ko pa nagagawa. Halimbawa, yung screen nitong bintana sa ganyan. May mga screen yan eh. Sa balcony namin, malaki. Parang doble, 2 pinto kalaki. So, nililinis ko yung screen. Tapos, lahat, pati labas, yung mga napapasukan ng yung balcony doon sa labas. Kaya, alam ng amo ko na kahit wala siya, nagagawa pa din ako ng trabaho ko. Kasi, nakikita niya may mga improvement yung sa bahay. Yung, hindi ko na kailangang utusan. Basta, alam ko na yung gagawin ko. And also, buti na lang naalala ko, yung power bank niya pala, chinyarge ko dyan. Tapos, munti ko nang makalimutan, hindi ko nabunot. Buti na lang pa ako dito, vlog, mabubunot ko pa. And also, tawag nito, yung trabaho naman is mabigat lang kapag naglalaba ako, hand wash. Yun talaga yung pinaka-hate ko sa lahat. Hate na hate ko yun. Pero pag naman, pag wala, lalo pag summer, grabe,
grabe yung laba ko pag summer kasi pawis na pawis tayo. Halos lahat-lahat ng damit ko basa, pati pantalon. Kaya kailangan anuhin mo talagang maigi, labahan mo. Ngayon kasing winter, yung laba ko is chill-chill lang. Hindi katulad dati na talagang brush talaga malala. Kasi nga, hindi ako nagpapawis. So, doon lang naman ako nahihirapan sa daily routine ko. Pagluluto, yung ibang mga katulong is ayaw niyan. Pero ako, paborito ko yung gawin. And pagtutupi, yan. So, okay lang naman, nasasanay na din ako. Pero yun talaga guys, pag bago kayo, maninibago kayo. Kasi tayo, di ba, halimbawa pag tayo, hugas tayo ng plato sa Pinas. Pagkatas niyan, magpapahinga tayo, ganyan. Kasi nga pagod, kasi naghugas ng plato. Pero dito walang pahinga, dire-diretso yung trabaho, tuloy-tuloy. Kaya nung pag-uwi ng kapitbahay namin na galing siyang Middle East, sabi ko sa kanya, kasi doon ako tumatambay, kasi yung bahay nila sa is nasa ilalim ng puno, so malamig, Manila, mainit kami. So doon ako tumatambay. Kikita ko siya, kakahugas niya lang ng plato, tapos nagsimula na naman siya magwalis ng sahig. Tapos pagkatapos niya, nagsampay siya. Pagkatapos niyan, ang dami niya nang ginawa. Tapos sabi ko, te, pahinga ka naman, te. Sabi niya, ano ka ba, day? Sanay ako sa trabaho doon. Walang pahinga doon sa Middle East. Sabi niya ganun. Kaya, nung nandito na ako, kala ko nung una, hindi ko kaya. Grabe yung pagod ng buo kong katawan, para akong binugbog sa sobrang pagod. Kasi nga, unli trabaho. Pero pag nasanay ka na pala, kaya pumayat din ako kasi nga sa trabaho. So, pag masanay ka na, parang ang gaan na lang. So, ayun lang guys. Hanap kayo ng mga alternative na gagawin kapag wala na kayong gagawin sa buong araw. Tsaka huwag nyong bilisan. Yun yung technique doon. Huwag nyong bilisan magtrabaho ka, lalo pag wala kayong hinahabol na oras, para hindi kayo nauubusan ng gawain. So, thank you for watching and I love you all. So, salamat sa inyo sa always na pakikinig, pag-trust sa akin, and sa lahat ng mga message nyo, nababasa ko lahat yan. Di ko lang kayo nare-replyan. I love you all.